Mainit na usapin ngayon sa internet ang Sirkulo del Mundo, ang dambuhala pong istruktura sa rotonda ng NAIA Terminal 3 sa Pasay. Tanong ng ilang netizens, totoo nga bang labis ang ginastos sa tinatawag ng iba na egg o itlog ng NAIA 3? Live muna sa Pasay City, may report si Bam Alejo. Joseph, nadadaan-daanan nga lang ng mga motorista itong estruktura sa ating likuran at siguro hindi alam ng marami na Sirkulo del Mundo nga ang pangalan nito. Pero matapos itong pag-usapan sa social media, ano nga ba ang halaga ng estrukturang ito? Narito ang ulat. Araw-araw iniikutan ng rotondang ito, kadalasan na mga papunta o galing sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ito ang Sirkulo del Mundo na mas kilala para sa dambuhalang istruktura na nasa gitna nito. Pero alam kaya ng maraming Pilipino kung ano talaga ito? Parang itlog siya na, mahaba. Para bang, parang pugad ba? Nakakadagdag ng view. Bagamat pareho ng hugis, hindi po yan itlog o spaceship. Yan ang nanalong disenyo sa patimpalak noon ng MMDA at Manila International Airport Authority. Ang pangalan niyan, Layag Islas o Islands in Flight. Ang inspirasyon, ang mga likas na yaman at kapuluan ng Pilipinas, maging mga kontinente ng mundo. Ngayong mainit ang usapin tungkol sa pork barrel scam, nakapukaw marahil ng pansin ng ilang netizens ang presyo ng mga proyekto ng pamahalaan. Sa social media, viral muli ang isang blog post na may pamagat na the 390 million peso egg of NAIA 3. Sinulat ito ng design consultant na si Ito Kish noong 2011 na patanong ang tono kung totoo nga raw bang ganito kalaki ang halaga ng naturang proyekto. Pero hindi nabanggit sa blog post kung saan nakuha ni Kish ang halagang 390 million pesos. Sinubukan namin siyang kapanayamin para kumpirmahin kung saan niya nakuha ang naturang halaga pero hindi siya nagpa-unlock. Gayunman, bumuhos ngayon ang mga komento sa artikulo, karamihan mga kritisismo sa proyekto. Ginamit na lang daw sana ang pera para pagandahin ang paliparan. Sa isa ring komento, sumagot ang isa sa mga arkitekto ng disenyo. 50 million pesos lang daw ang budget ng proyekto. Hindi nagpa-unlock ng panayam sa GMA News ang mga arkitekto, pero muli nilang sinabi na hindi 390 million pesos ang halaga ng Sirkulo del Mundo. Kinumpirma naman ito ni Bayani Fernando na MMDA chairman noong pasinayaan ng rotonda noong 2010. Actually, walang ganong pera ang gobyerno para doon. 398 million, wala yun. Actually, ang gastos niyan, alam ko, ang budget namin dyan, nasa 50 million. Actually, ang perang yan galing sa NAIA. Yung disenyo niyan ay sa pamamagitan ng isang kompetisyon na inanyayahan namin ng mga arkitekto. Dagdag ni dating Chairman Fernando, finished project na raw ang Sirkulo del Mundo. At sa isang text message, sinabi naman ni DOTC Secretary June Abaya na wala raw nakapilang karagdagang trabaho para sa istruktura, taliwas sa mga komentong nabanggit sa blog post. Binisita ng GMA News kaninang hapon ang Sirkulo del Mundo, maaliwalas ang istruktura at may mga artwork sa loob. Hindi rin napapabayaan ang landscaping nito. Yung sa mga pagdamo everyday sa lahat ng pots ng mga halaman. Karamihan ang mga pumupunta dito, mga nagpa-practice ng mga estudyante. Nakikita niyo ngayon yung top shot ng ating Sirkulo del Mundo gamit ang ating top cam dito sa live setup. At dito nga sa tinatawag nila itong Layag Islas, nagbabago-bago yan ng kulay tuwing gabi. At sabi sa atin ni Chairman Bayani Fernando, dating Chairman Fernando, 3 raw yung hurado na kinuha nila nung nagkaroon ng patimpalak noon. Ito ay ang glass artist na si Ramon Orlina, urban designer na si Paolo Alcazaren, at ang dating tourism secretary na si Gemma Cruz Araneta. Yan ang latest dito sa Pasay. Balik sa'yo, Joseph. Bam, so artwork pala siya. Alam mo, kahit ako matagal ng palaisipan, di ba pag-cover tayo, dadaan tayo dyan eh. Pag-aalis, pag-out of town, dadaan ka dyan. So it's really a puzzle. So ngayon, artwork siya. Isa siyang artwork na ngayon pwede rin siyang park kung tutuusin. Dahil yung loob nito ay pwedeng mapuntahan. Actually, may mga nagpupuntang araw dito, mga estudyante na nagpa-practice ng field demo, pati yung mga empleyado daw na gusto daw mag-distress, nagpupunta raw dyan. Dahil ngayon, hindi na raw matataas yung talahib dito sa area na to. Dahil lagi na raw inaalagaan. Joseph. Wala naman sigurong masama na mag-provide ng artwork, no? Pero totoo ba yung 390 million pesos? Or for the record, it's not 390 million pesos but 50 million lang? For the record, dalawa yung source natin dito na 50 million daw yung project. First, si dating Chairman Bayani Fernando, actually nagbigay siya ng exact digits, no? It's around 49 million na rounded off lang to 50 million. And then, isa pang source natin, yung isa sa mga part nung
team na nagdisenyo nito, nakikita ninyo ngayon sa inyong mga TV screen na sinabi niya 50 million pesos. Ngayon hinihingin pa natin ngayon kung saan ba nagmula yung amount na 390 million pesos. Joseph? Pero may practical purpose ba yan? Mukhang sa loob may mga hagdanan sila na inilagay dyan din. May practical purpose ba yung egg na yan? Nung una ko siya nakita, may mga malamis tulang monoblock doon sa gitna. Akala ko parang ginagamit siyang function room or function hall. Pero yun pala yung mga paso lang pala. Dadagdagan daw nila kasi yung landscape dito. So, bukod sa isang lugar na pwede kang mag-commune sa kalikasan habang busy ka sa buong araw, I don't see any practical purpose pa at this point. Pero it's a good place to unwind, I could say, kasi kaninang hapon nagpunta ako dito. Joseph. Alright. Maraming salamat, Bam Alegre.